Tawagan po natin ang Panginoon. Huwag po kayong mag-alala, nanay, na naiiwan ng salamin kasi kami papunta ng po doon. Sino pong laging makakalimutin? Pero praise God dahil napakabuti ang Panginoon. So tayo po tumayong lahat para po bigyan daan po natin ang salita ng Panginoon. This morning, salamat din po sa ating mga manonood. We encourage na please share the live. Isang bagay po ito, baka mayroong gusto na magpakamatay, gusto nang walang pag-asa. Isang bagay po ito, please share the live, itong ating broadcast ngayon. Kayo din po dyan na may mga cellphone, please allow na i-share ang salita ng Panginoon. Tayo po ay makinig ng salita ng Panginoon in Genesis chapter 39 verse 19 to the following verses. Nagalit si Potiphar nang marinig ang sinabi ng asawa. Kaya't ipinahuli niya si Jose at isinama sa mga bilangguang tauhan ng paraon. Ngunit si Jose ay hindi pinabayaan ni Yahweh. Ang bantay ng bilangguan ay naging napakabait sa kanya. 22. Si Jose ay ginawa niyang tagapamahala ng lahat ng mga bilanggo at siya ang tanging nagpapasya kung ano ang gagawin sa loob ng bilangguan. 23. Hindi na halos nakikialam ang bantay ng bilangguan sa ginagawa ni Jose sapagkat si Yahweh ay kasama nito at pinagtatagumpay siya sa lahat niyang gawin. Ulitin ko po yung 23. Hindi na halos nakikialam ang bantay ng bilangguan sa ginagawa ni Jose sapagkat si Yahweh ay kasama nito at pinagtatagumpay siya sa lahat niyang gawain. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po Panginoon sa iyong mga salita na maging ilaw at sandata po namin sa mundong ito upang kami Panginoon ay patuloy nanananggana at ang iyong pag-ibig ay laging sumasa amin. Salamat Panginoon sa iyong mga salita ay isang kapangyarihan ng bawat isa po sa amin. Patuloy kami na naglilingkod at patuloy kami umaasa na ikaw ay babalik at muli kaming kukunin at patuloy na bibigyan ng regalo na buhay na walang hanggan. Muli Ama, marami pong salamat sa tulong at gabay ng banal na Espiritu sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po kayo maupo. For testimony, para po sa ating, anong tawag nito, ang ating Ate Tricia, para sa ating message ngayon, living in favor, in God's favor. Paano tayo mamuhay ng pabor ng Panginoon ay laging sumasa atin. Amen? Naintindihan niyo po? And then doon din sa ibang bansa na haluluin po natin ng English at saka Tagalog kasi yung ating pong mga nasa live po, thank you very much for our brethren in around the world, no? Parang kabila, dudugo, yung kabila, medyo yun yung maganda na ini-encourage ang bawat isa sa atin. Kung may Bible kayo, yung English at Tagalog, diglot ang tawag nun. During sa devotion natin, read your Bible every day, English ang Tagalog, para at the end of the day, pwede tayong magsasalita ng English at saka Tagalog. Ngayon mga kapatid, isa po itong napakagandang part in my life. Salamat sa Panginoon. Natutuwa po ako dahil yung goal ng iyong lingkod na kahit salamat man sa ating pong mga kababayan nasa ibang lugar man, asan man ngayon ang mga kababayan po natin, may sakit man or nasa paglilingkod, ano man yung nararamdaman, ito po yung papangarapin natin na sana mga kapatid sa pananampalataya, ganun din po sa ating bisita ngayon. Palakpakan po natin sila. Hindi lang po itong mensahe na ito ay para sa atin ng mga Kristiyano,
para din po ito sa ating pong nangangailangan ng tinatawag na kaligtasan ng ating Panginoon. Kaya nga po yung iyong lingkod, sabi ko, pag dumating ang point, at handa rin ang iyong lingkod na nakaupo na sa wheelchair, hindi na makalakad. Ang aking goal lang din naman, sabi ko, Lord, as long as nabubuhay ako at may lakas pa, nakakalakad pa yung paa ko, nakakapagsalita pa ako, even yung kamay ko, gagawin ko yung pinapagawa mo. At yung po yung nais din ng Panginoon sa bawat isa sa atin, na dumating man yung bagay na yon, naka-wheelchair na tayo, maganda nga sana, hindi na aabutin ng wheelchair, automatic. Yung tulog ba na, akala mo natutulog lang, pero wala na pala. Parang sinasabi, malungkot yun po mga kapatid, kung yung mga bagay na yon ay hindi naman natin pinaplano na ang buhay po natin. Kagaya po ni Sister Nene, na maganda, lahat po kayo ginawa ng Panginoon na maganda at gwapo. Wala bang palakpak sa Panginoon? Na nagiliw itong si Putipar. Kaya sa kanyang bilang alipin, itong si Jose, sabi niya, halika, Jose, macho. Halika dito sa kwarto. Tayo lang din naman. Sige, gawin mo na ang lahat. Dahil itong si Jose, makita po natin, tapat na lingkod. Napakaganda, yung balat, hindi kagaya po ng balat po natin ngayon kasi halo-halo yung balat natin. Pero ang kagandahan sa balat natin, lahat pwede. Kung may kinis ang balat, mayroon din tayo nun. Medyo magaspang ang balat, pwede rin yung Pilipino, malupit talaga ang Pilipino. Kahit saan, nakikisalamuha. Itong si Putipar, ganun ang ginawa niya. Araw-araw, talagang tinutokso itong si Jose. Pero si Jose never surrender sa mga challenges sa buhay. Kaya isang araw, yun na, pinapasok na sa kwarto si Jose. Then, sige, Jose, ibigay mo na. Hindi pumayag si Jose. Ang ginawa ni Putipar, kinuha ang damit ni Jose at balabal at tumakbo si Jose. Pero dahil sa kanyang intention na makakatinanggihan, nagsisigaw siya at inireport sa hari, sa kanyang asawa. Itong si Kuya Giselle, pinagnasahan ako. Kuya Giselle ba? Si Jose. Then, yung binasa ko kanina, anong reaksyon sa kapag nagagalit? Intentionally, empathic, nagalit siya, ipakulong. Pero ang kagandahan mga kapatid, may chance pa. Pag nakulong, meaning to say, may chance pa. Pero pag sinabi ng pinuno na, sige, kunin yung tinatawag nating sentensya na noong unang panahon, yung uhulugan, yung puputulin ng ulo, wala ka ng chance. Pero kinulong si Jose, at doon sa bagay na yon, ipinakita doon in chapter 39, pag binasa lang po natin, yung verses na yan, mamayang gabi, sa inyong devotion life, ay basahin those obey Him. Mga kapatid, even sa ibang bansa, nanonood man ngayon, simple ang formula sa Panginoon. Gusto natin na namumuhay tayo sa tinatawag nating living in the favorable, in the presence of God. We need to identify who is God in our lives. Kagaya kanina sa ating Bible study, dahil sa iyong kaligtasan, ibinigay ng Panginoon, namatay ang Panginoon para sa ating kasalanan. Ang kinakailangan ng Panginoon, makinig tayo sa Kanya, manampalataya 100%, no matter what happened in our lives. Sama ni Jose, kagaya ni Jose, like bagyo sa buhay. Kaya nga, salamat na lamang kung ikaw ngayon nakaranas ng bagyo, nakaranas ng problema, nakaranas ng suffering, it is a blessing. Nakaranas ng patayin, kagaya ng Apostol Pablo, at kagaya ng iyong lingkod na nakaranas patayin, hanggang sa maubos na ang iyong takot. It is a blessing. Bakit? Kapag lagi tayong nakaranas ng ganon, mamamanhid ka na, pero na-overcome mo. Amen?
Nakaranas ka ng bagyo? Pansin mo dito sa Pilipinas, yung baha, tinatawanan lang natin. At kino-convert pa natin ng katatawanan. Ano ba? Binaha na nga tayo, swimming pa. Bakit? Nasanay tayo. Nasanay tayo. Pero hindi naman dapat sana umabot sa tinatawag nating kamatayan. At ang Panginoon nagbibigay ng chance to everyone, each and everyone. Kaya nga sa favor ng Panginoon, nandyan ang Lord, ibinibigay sa atin yung bagay na yun na favor ng Lord. So may 5 bagay na mas mabilis lang ito mga kapatid, yung nais po natin, tukuyin, paano ba ako na laging sumasa akin yung pabor ng Panginoon? Pansinin niyo po, gusto natin pabor ng Panginoon, we need to sacrifice. Amen? Hindi po pwede na at patuloy ako na tutuloy dahil ito ang mabuti. Kapag ikaw, mga anak, pinagsasabihan ng magulang, pumasok ka. Anong ibig sabihin nun? Pag hindi ka pumasok, anong mangyari sa'yo? 2 bagay. Hindi ka pumasok ngayon, depende sa magulang. Tatamaan ka. Tama? Buti nga ngayon, mga magulang, hindi na pumapalo eh. Bakit? May bagong discipline. Pag sinabi natin, wala akong pera, Panginoon, wala kaming bigas, wala kaming makain, wala kaming wala kaming bahay, wala kaming hanapbuhay. Mga kapatid, gusto natin yung mga nabanggit natin na wala, gusto mong magkaroon, bumalik ka sa favor ng Lord. You have to follow. Pag sinabi mag-aaral ka, bakit? Ang dulo nun, alam niyo, pag nagkukumand ang Panginoon, yung po yung nagbubukas ng blessing. Hindi po pwedeng kinuman ka, daming reklamo. Hindi mo talaga mapupuntahan yung dulo. Kasi in the biblical context, in the Old Testament and the New Testament, kaya kami excited that church planting, it is an opportunity. May relocation, it is an opportunity. Tara, punta tayo doon, may fellowship, it is an opportunity. Tagalogin ko. Merong gawain, isa po itong pabor ng Panginoon para magbukas ang pagpapala sa buhay po natin. Hindi ka mag-aral, huwag mo sisihin magulang mo. Kung ang magulang man, vice versa lang yan, kung hindi mo didisiplinahin, babad sa presensya ng Panginoon. Kaya nga every Sunday, dalhin na. At kung hindi, ini-encourage ako ng magulang ko na. Kaya ngayon, nandito ngayon mga kapatid, ang pag-worship sa Panginoon, it is not a burden. Ang paglilingkod sa Panginoon is not a burden. It is an opportunity to shower, to overflowing the blessing of God. Palampakan po natin ang Panginoon. Biblical ways you can increase, number 1. Ang sabi dyan, increase your time in God's presence. Huwag yung sabihin, lagi kayong andun kayo sa kapitbahay. Sabihin ko, ang hirap ng buhay, yung chismis ba? Sa halip na magtrabaho, anong tawag dito, maghanap buhay, ano sa kapit ang sarap na? Yun naman kasi ang, mayroong 5 days si Satan para i-tricks tayo na hindi tayo, mawawala tayo sa favor ng Lord. 5 days. Pabilis lang ito. Letter D, number 1 is doubt. May magandang plano, sabi ni Satan, hindi mangyayari yan. Hindi negosyo ka, malulugi. Huwag ka na lang negosyo. Amen? Sunod na di, yung tinatawag natin, inang diversion. Alam mo tama, pero hindi mo sinusunod. Ang gusto mo pa rin yung mali. Ayun yung ginagawa ng Satan. 3, yung tinatawag natin mga kapatid, yung gusto natin yung subukan ko ito. Baka ito yung magkaka-totoo. So diversion. Pang-3, yung discouragement. Ito yung pinakamahirap mga kapatid. Alam mo, may maganda kang plano, tapos isinare mo sa, halimbawa sa mga nanay natin mag-asawa, excited ka, uwi na bahay, uy, ang ganda ng plano. Pero yung kausap mo, discouragement. Pag sinabi yung church planting,
Hindi pare-pareho yung isip natin na, excited yun. Ang iniisip lagi, sakripisyo. Bakit? Gastos yan. Imagine yung mga kapatid, si Pastor. Grabe yung favor ng Lord. Yung aeroplano, kung iipunin ko na yung aeroplano na yun, milyonaryo na ako, mga kapatid. Pero hindi sa akin yun. Kay Lord yun. Bakit? Ano lang yung ang ating favor ng Lord? Increase your time in God's presence na laging kinakausap ang Lord at sumusunod sa Kanya. Because when you do biblical study on God's favor, you will see a direct link to God's presence. One prime example of this, Joseph. When Joseph was sold into slavery and ended at Potiphar house. So bago nakulong si Joseph, nakapunta kay Potiphar, grabe ang mga challenges niya. Kaya mga kapatid, mga kababayan sa ibang bansa, huwag kayong pasalamat tayo na nakaranas tayo ng mga persecution. Basta, huwag lang kunin yung ating buhay. Amen? 4, yung sabi ni Satan, di ba na makakapag-defeat sa atin? Yung doubt, diversion, discouragement, yung tinatawag yung defeat. Yung wala kang kwenta, yung iniisip ng iba, wala kang kwenta. Wala kang trabaho. Yung ganung bagay na yan. So, isang nagpapahirap sa atin. At itong pinaka-last sa ni Satan, yung delay. Kaya yung sinasabi ko sa team, sabi ko, kung magagawa natin ngayon, huwag mo nang ipagpabukas. Bakit? Ang bukas, pansinin nyo, kagaya po ni nanay, di ba? Malilimutan. Kaya ang sabi dyan, minsan ang later ay nagiging never. Later na lang. Pero doon sa later na yon, pag inutusan ka, later na lang. Hanggang sa nakalimutan. Kaya nga mga kapatid, we encourage na kapag inutusan tayo ng Panginoon, abruptly, sumunod po tayo. Bakit? Si Satan, bibigyan ka ng tinatawag na word na delay. Sige na, ano mo na, may oras pa naman. Kagaya po ang challenge natin, yung Sunday worship. Late. Di ba? Alam naman natin, alas 9, hanggang 11:30. Pero lagi pa rin tayo nagrarason sa Panginoon. Kaya never expect the favor of God 100% sa buhay ko natin. Pag sinabi natin para sa Panginoon, gusto natin ang pabor ng Panginoon, everything will follow. We need to follow obedience 100% kung ano yung napag-usapan between God, you, and all His church. Amen? Bakit? Alam po ninyo mga kapatid, yung pera na hawak-hawak natin, hindi sa atin yan. Kung ibigay mo o hindi, ikaw ang mananagot sa Panginoon. Pero pag tinawag ka ng Panginoon para ibigay yan at nagda-doubt ka, ito nga yung sabi ni Satan, huwag ibigay doon, huwag i-ano. Parang pinipigilan natin yung pabor ng Panginoon sa buhay ko natin. Second thing, increase your time in God's presence. Second thing, Ate Tricia, ang sabi diyan, next, invite more godly people into your life. Lagi niyo po itong tatandaan mga kapatid. Check niyo po yung inyong mga anak kung sino ang sinasamahan. Mahalaga po ito mga kapatid. Call attention po sa inyo. Kasi po, ito po yung pinakamahirap na part ng responsibilidad ng magulang. Nag-aaral. May mga research kunuhay. Ang iba, hindi naman lahat, nagre-research kuno kasi ngayon ang high school. Bakit ba ngayon ang mga high school may thesis na? Ang problema, dinidiktahan ni Satan yung study, group study, sa halip na mag-research, iba ang nire-research, sinisinghot. Pagdating ng bahay, may accident din nangyayari. Bakit? Sa halip na i-research ng mabuti, ang nangyayari sa mga anak, yung tinatawag po natin, dala ng droga. At ito po mga kapatid, at based on my experience, kahit 50 pesos makakabili ka. Hindi kagaya nung unang panahon, sinasabi ko po ito mga kapatid, para lamang yung pabor ng Panginoon para sa atin. Grabe ang trick ni Satan. Pag nakatikim ka na 50 pesos, minsan nga ililibre ka lang. At kapag nakatake ka na yan,
Hindi kagaya nung unang panahon, yung damo na yon, ititake mo lang, tatawa ka. At sarap kumain. Ngayon, iba na. Sisirain na yung utak ng tao. Kaya mga kapatid, invite more godly people into your life. Kaya mahalaga po yun, everyday devotion. Yung pagbasa ng Bible, please, ako po'y nakikiusap po sa ating lahat. Magbigay po kayo ng 30 minutes. Halika anak, read your Bible. Kung di man siya makapabasa, basahin mo sa kanya at manalangin kayo, umawit kayo sa Panginoon. Bakit ngayon? Ang tricks naman Satan, may cellphone. Huwag ka na magbasa ng Bible. Andito na sa cellphone, no? Andito yung mga bago ngayon, yung TikTok, yung mga... Tapos samahan pa yung mga... Ano tawag nito? Mga promotion na magkakapera ka. So, salamat sa Panginoon dahil nandyan ang salita ng Panginoon. Third thing, ang favor ng Lord na lagi po sa atin. Sabi dito, third thing. Ate Tricia, pag sinabing third thing, ano tawag dito? Pangkatlo. Be student of God's Word and teach other what you learn. Kaya sabi nga kanina, may pananampalataya. Tingnan po ninyo ito ha. Yung pananampalataya plus paniniwala, believe. Iba po yung, pag sa dictionary, yung faith sa mga English teacher. It is a noun. Alam po niyo yung noun? Yung different, ano ba tawag na? Basta kayo nun. Yung mga message kayo. Ay, mga teacher natin. Pag noun is a name, a person. Di ba? Pero tayo ng mga grade 1, ano lang. Basta ang mahalaga, ang faith, it is a noun. Fix po ito mga kapatid. Plus, sabi niya, believe. Pag sinabing believe, it is, sabi sa, ano yan, it is a verb. Pag sinabi po natin, nananalig ako sa Panginoon, nananampalataya ako sa Panginoon, by mouth, pero wala kang believe, wala kang action. Kaya nga po mamaya, sabi ko nga sa mga ano po natin, kung gusto natin tumanggap sa Panginoon bilang Diyos ng pagligtas, hindi lamang kailangan naniniwala ka sa Panginoon. God's Word and teach other what you learn. We encourage. Yung salita ng Panginoon is a powerful tool. Sabi ni Apostol Pablo in Romans chapter 1:16, hindi ko ikinakahiya ang salita ng Panginoon sapagkat kapangyarihan. Laging may pabor ang Panginoon kasi nakababa tayo sa kapangyarihan ng Panginoon. Pero kung ang laging binabasa mo yung utang ng kapitbahay mo na hindi nagbabayad, sigurado yun, araw-araw ma-high blood ka. Yung gusto mo, yung kasintahan mo gustong bumalik sa iyo, lagi mong inisip, sana bumalik na siya. At hindi naman bumalik, ano mangyayari sa iyo? Hindi kita. Pero kung ito lagi ang babasahin natin, love letter ng Panginoon, tiyak yun. Ang sabi kanina sa Bible study, ang pangako ng Panginoon kailanman hindi kumukupas. Ang pagmamahal ng Panginoon, hindi kailanman kumukupas. Four, Ate Tricia. Salamat. Honor the Lord with your finances. Alam po ninyo mga kapatid, ang gates ng Lord, sa New Testament, sa New Testament in terms sa Bible, ang daming diniscuss about stewardship ang Panginoon. Alam po ninyo mga kapatid, ang gusto nating physical na success, unang-unang gagawin natin, manage your life. Everything will follow. Pag minanage mo ang life mo, sabi doon, andoon sa presence ka ng Lord, andun ka sa visibility ng mga taong godly people, at nag-ano ka ng salita ng Panginoon, ang sabi dito, pag tinanong, kumusta ang iyong kapirahan? Pag laging wala, ubos. Hindi ka marunong mag-budget. Tanungin niyo si pastor, naubusan mo si pastor ng pera?
Hindi, kahit piso hindi naubusan si pastor. Bakit? Marunong mag-manage. Hindi ako nagpa-manage sa pera, kundi ang pera i-manage na. Kaya pag ang tao laging dumidikit sa iyo o lumalapit sa iyo at manghiram, sabihin mo sa kanya, i-manage mo yung buhay mo sa Panginoon. At kapag na-manage mo ang buhay mo sa Panginoon, everything will follow. Hindi kailangan nakadepende ka sa panghiram. Alam mo ninyo mga kapatid, ang pinopromote sa cellphone ngayon, mga credit, di ba? Uy, si Tala! Anong pinupultray sa mga tao? Lagi na lang ini-inject sa kanila na huwag ka na muna magtrabaho. Humiram ka na lang. At sa paghiram na, ang sabi ng ni Satan, wala na kami yung mag-away-away. Sige, suntukan kayo. Pero ang sabi dito sa Biblia, kung ano ang iyong itinanim, ano ang iyong pinagtatrabuhan, kinakailangan aanayin mo, kaya huwag po kayong papayag na kainin nyo muna bago kayo magtrabaho. Ano kung magkasakit kayo? Pautahin mo nga po kasi bukas may sweldo na lang. O nagkasakit ka, hindi ka nakapagtrabaho ng araw na yun. Ano sasabihin mo sa kanya? Kasi ang principle ng Bible, we need to obey. We need to act accordingly. Huwag niyong hayaan mga kapatid na magumun tayo sa pagkakaalipin na hindi na natin ma-manage yung pera. Huwag yung isipin na kaya mo i-manage yung pera pag malaki na. Sabi nga din sa Biblia, ang pinagkatiwalaan sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan sa malaki. 5, but not the least. Alam ko naman, binabasa niyo po yung doon, ano? Hindi ko nababasahin. Okay lang basahin niya? Hindi ko nababasahin. Give steadfast love and faithfulness to God and people. Paano tayo dito nagiging yung tinatawag niyong love, steadfast love? Balik lang po tayo during na nawawala yung ating pagmamahal. Balik lang po tayo sa ginawa ni Christ sa cross. Kaya nga, mahalaga po yung every Sunday, bumabalik po tayo, wala tayong pagmamahal, pupunuan tayo ng love ng Lord kasi nare-remember natin itong binabasa, di ba? Na ikaw, ako, makasalanan. Inaalala mo ang kaligtasan ng Panginoon sa buhay mo. At inaalala natin pangalawa, yung pagbabalik ng Panginoon. Ibibigay sa iyo ang gift, ang reward, ang buhay na walang hanggan. Ito po, sana pagdating ng Sunday, huwag niyong hayaan na baliwala lang itong pag-aalala natin sa Panginoon. Kung kayo po may birthday, may pupuntahan, may date kayo ng iyong asa na si Giselle at saka si Dayan, si Tricia, yung ang tagal lang naman yung sahi, may date pa kami ngayon. Tagal naman ako. Alam po ninyo, ano pa tayo magtatapos eh? Alas 12. Hindi kasi alam po ninyo, ginagrab ko lang po ito. Ang travel ko from Cebu, papunta dito is 1 hour and 20 minutes. 1 hour 20 minutes plus mga traffic pa sa airport. Aabot pa ng 30 minutes bago ka makaano po doon sa labasan. Kasi po ang eroplano, mayroon din po traffic sila, pipila din po kayo kasi siya. Bawat flight po kasi, ang allowance, allocated time niyan, bago lumapag at lumipad, ay 15 minutes ang allowance sa bawat isa kaya para hindi magbanggaan. So susumahin mo yan, mga 2 hours and a half, yun yung allocated time na makalabas ka ng airport. So, sa ganun lang kabilis. Pero hindi ko inaalintana yun na matagal. Bakit? Kasi ini-enjoy ko yun. Lagi nyo pong tatandaan saan kayong lugar. Lagi nyo i-feel ninyo na kasama ninyo ang Panginoon. Ini-enjoy nyo lang yung flight mo na pwede anytime. Pag nasira yung makina, hindi po pwede yung piloto. Teka muna, ayusin ko yung nawala yung tornilyo. Kaya pag nawala yung tornilyo, ang gagawin mo na lang, manalangin na lang po tayo kung mabubuhay pa tayo. Pero what does it mean? God allowing it happen, everything sa buhay po natin. Dahil gusto ng Panginoon, maramdaman niya yung pagiging tapat mo sa Kanya. May problema ka ngayon, gusto maramdaman ng Panginoon na lumapit ka sa Kanya.
Kasi siya lang ang magpupuno ng pagmamahal na hindi kayang tumbasan ng tao. Kasi sasabihin lang ng tao na till death do us part. Ang totoo, wag mo lang pag ginalit mo, hiwalay na tayo. Wala na yung till death do us part. Pero ang Panginoon, nagkasala ka na, sa halip na papaluin ka, namatay siya para sa iyo, at malupit pa ito mga kapatid, mga bisita, binigyan ka pa ng regalo. Kaya nga tinatanong ko yung mga magulang dito ngayon, nasubukan nyo na ba na ang iyong mga anak nagkasala, riregaluhan ninyo? Wala. Panginoon lang ang makapagbibigay. Hindi regalong nasisira, kundi yung regalo na buhay na walang hanggan. What is the point mga kapatid sa pananampalataya? Sana naman, yung pagbalik ni Pastor, kung may mga problema man, sabihin niyo sa akin, salamat Pastor, may mga problema. It is an opportunity na maging faithful ako sa Panginoon, na magiging punan pa yung aking pagmamahal mula sa Panginoon. At pag na-overcome mo yan, the favor of the Lord, 24/7, ibibigay sa inyo. Bakit? Salamat sa Panginoon. Dahil ako hinubog ng Panginoon na mahirap. Salamat dito sa kayo nga po mga estudyante. Ang ganda-ganda po ninyo, papunta doon pa lang sa hulugan. Doon pa lang hulugan dos, ang school, ang high school, doon pa lang sa, ano tawag ito? Ano bang lugar yun sa high school? Maya. Pero parang, pag walang sasakyan, ano ang nasa puso ninyo? Diba? Grabe na gano'n. Pero kami mga kapatid, salamat sa Panginoon. Bago kami pumunta ng elementary, 3 bundok ang aming nilalakad. Anong benepisyo? Hanggang ngayon, salamat sa Panginoon. Ginagamit ang tuhod ko hanggang ngayon. Hindi, anong tawag nito? Hindi nirarayuma. Maliban na lang kung permisisig, permitaba. Aanin talaga yan. Kaya lahat ng bagay na iyan, mga kapatid, pasalamatan natin. Kung kayo man ay nasa kalagayan na hindi naghihirap, pasalamatan natin ng Panginoon. Pasalamatan din natin yung mga magulang na nagsakripisyo na hindi na kayo pinaghirap, pero ang pakiusap ng Panginoon. Kung hindi ka man naghirap ka man ng konti, lagi natin tatandaan, be steadfast love and faithful in the eyes of God. Pag faithful tayo sa Panginoon, nagre-reflect yan kung paano mo ginagalang ang iyong magulang. Kung tayo man mga anak, paano mo ginagalang ang iyong mga kasama? Kung ikaw may magulang, paano mo ginagalang between you and your wife? Second thing, third thing, fourth thing, fourth thing ha, sana naman, hindi ko na mapalitaan sa iyo lagi nangungutang. Kasi, may karapatan ako magsasalita sa inyo. Never si pastor, mindset niya, na nangutang. Sa inyo ba, nangutang ba si pastor? Baka mayroon kasi dito eh. Baka mali yung aking magiging, nangutang ba si pastor sa inyo? Kasi si pastor, ang ginagawa niya, wala naman ako pambayad, humihingi ako. Sali pa ako mangutang, humihingi. Pero mga kapatid, humihingi ba si pastor sa inyo? Dahil kapag pinuno nyo, lagi nyo pong tatandaan, pag pinuno nyo yung pagmamahal ang inyong kapwa, hindi na kailangan humingi ka. Because initiative na yon. Kapag minahal ka ng iyong kapatid, bibigayan ka. Kahit hindi ka nangangailangan. At lalo tigit, pag nangangailangan ka, bibigyan ka. Bakit? Yun yung nagmamanifest. Yung love. Hindi na kailangan pipilitin ka pa. Hindi na kailangan magkasakit ka para bigyan ka ng pamilya mo. Hindi para mag-full attention pa yung mga kapatid mo na, ano tawag nito, tala, magtulong-tulong tayo sa bill ng ospital. Hindi. Kapag puno-puno ka ng pagmamahal ng Panginoon, ng favor ng Panginoon, kagaya nito, may gawain, may renovation, hindi na kailangan na, ano tawag nito, pilitin ka pa na, o diba, iyong
magbigay ka ng schedule. No. Volunteer na agad. Pag dito yung in-announce na, it is an opportunity na bibigyan ako ng blessing ng Panginoon. Basahin po natin, tayo po tumayo lahat. Basahin po natin ang mga awit 34 verse 8. Oh, basahin po natin. Ready, set, basa. Ano daw? Ulitin po natin. Ready, set, go! Tingnan mo at sasabihin, ang kabutihan ni Yahweh, mawalan ang nananalig sa Kanya. Parang hindi nyo mabanggit-banggit yung nananalig. Parang hinang-hina kayo. Ulitin po natin. Last. Ready, go! Tingnan mo at sasabihin, ang kabutihan ni Yahweh, mawalan ang mga tao nananalig sa Kanya. Shall we pray? Panginoon, marami pong salamat sa pawol. Salamat po, Panginoon, sa pananampalataya. Salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan. At salamat, Panginoon, sa iyong mga salita to empower us. Lord, teach us to be humble in our lives dahil Ikaw ang Kristo sa buhay po namin. And Lord, i-bless, Panginoon, yung mga nakinig ng iyong mensahe. Ano man ang inyong nararamdaman ngayon, ano man ang mga bagay, Panginoon, na mahirap. And Lord, we thank you for your power, for your love, for your faithfulness, for your goodness sa bawat isa sa amin. Lahat ng ito, Panginoon, binabalik po namin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Manatili po tayo nakatayo, mga kapatid. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po ay mag-iimbita. It is an invitation song. It is a time of salvation. May isa man o dalawa na gustong isuko ang kanyang buhay, alang-alang lang tanggapin ang buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoon. This is a time of invitation. Habang kinakanta po natin ang praise team, kayo po, ikaw kaibigan, kapatid, lumapit ka sa harapan bilang tanggapin ang ating Panginoon na Diyos na Yes, palakpakan po natin ang Panginoon.